Nais tugunan ng mga mambabatas ang magugulong kable at tagilid na poste na nakakadisgrasya. Ito po ay sa bisa ng kapapasalamang na isang panukalang batas. Si Faith Santiago para sa detalye. House Bill number 7565 is hereby approved on third and final reading. Sa botong 223 affirmative, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 7565 o ang Safe Overhead Electric Distribution, Cable and Communications Lines Act. Iniaatas ng panukala ang regular na inspeksyon ng mga utilities, pagtanggal ng mga nakasabit o hindi na ginagamit na kable, pag-aayos at pag-secure ng mga aktibong linya, at pagpalit ng mga sira o tagilid na poste alinsunod sa Philippine Electrical Code. Kinakailangan din ng periodic audits ng mga electrical distribution, cable at telecommunications firms sa kanilang mga service area upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mga ari-arian. Mahigpit itong ipatutupad at ang mahuhuling hindi sumusunod sa batas ay mapaparusahan ng fine mula 250,000 pesos hanggang 500,000 pesos para sa unang paglabag, 500,000 to 1 million pesos sa pangalawa at 1 million to 2 million pesos sa pangatlo at susunod na mga opensa. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos na isa sa mga principal author ng panukala, nililinaw ng batas ang responsibilidad ng mga utilities na panatilihing ligtas at maayos ang mga linya para sa kaligtasan ng komunidad. Dagdag pa niya ang pagtatag ng uniform standards at makabuluhang parusa ay layong gawing normal ang pagsunod sa batas at masiguro ang proteksyon ng buhay, ari-arian at infrastruktura. Target bumuo ng monitoring and service team sa bawat lungsod at munisipalidad na magsasagawa ng semi-annual inspections. Magtatatag ng interagency committee na pangungunahan ng Energy Regulatory Commission kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at LGU upang matiyak ang maayos na implementasyon ng batas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.